Magandang araw mga kaibigan. Sa ngayon po ay binabato nila ng napakaraming corruption issues ang mga Duterte. Lalo na si BP Inday Sara. Kasama na rin si PRRD na siya daw ang utak ng kalakaran ng illegal na droga nung kapanahunan niya, na siya yung nambudol lang daw siya, yung war on drugs niya. Hindi yung totoo, dahil ineliminate lang daw niya ang mga kalaban niya sa industriya, but actually siya ang utak ng pagpapalaganap ng illegal na gamot. Ganon. Basta binabato nila ng kung ano-anong kasamaan itong mga Duterte. Ito, napakagandang balita dahil ito po ang pruweba, katibayan, kung anong klaseng leadership, anong klaseng pamamahala, anong klaseng governance ang meron ang mga Duterte. Hindi ito ibinabalita sa mainstream media. Salamat kay Mr. Jason na nagre-research tungkol nito at nagpo-post. Kaya, nalalaman ko at ibabahagi ko sa inyo. Okay. Post ni Mr. Jason 2 hours ago. Title, Davao City is debt-free. Debt-free but progress continues. Walang utang ang local government unit ng Davao City. Karamihang mga LGUs nangungutang, I tell you. Ngayon ko lang nalaman na walang utang ang Davao City. Ito, 7 years of singkan without being indebted to Cinco. Davao City, ever since attorney become Mayor Sara Duterte until the leadership of Mayor Sebastian Duterte. Yan o. Sa picture at saka sa post, title is Davao City remains debt-free for 7 consecutive years. So, pangatlong taon na ngayon ni Mayor Sebastian Duterte, no? Ibig sabihin, yung first 4 years, nagsimula na walang utang ang Davao City. Yung unang termino siguro ni Mayor Inday Sara, may utang pa. Maybe, panahon pa ni Mayor Rodrigo Duterte, may utang pa. Kasi, normal po yan. Ang mga LGUs, just like our national government, nangungutang. Hindi naman masama yung mangutang, basta huwag lang ibulsa yung inutang. Basta gamitin mo sa tamang paraan para sa ikabubuti ng mamamayan. Maganda po ang mangutang. So, ayun, sinimulan then Mayor Inday Sara, mga reforma. Anong malala kong reforma? Yung Davao City is the only city in the Philippines na yung cable, yung mga linya ng kuryente o yung mga telecommunications, naka-underground lahat. Malinis tignan ang Davao dahil walang mga linya ng kuryente na makikita mo sa ibabaw, naka-underground. Sila lang ang meron yan. And that involves a lot of planning, a lot of heart. Puso yung gusto mong pagandahin ang lugar, gusto mong pagsilbihan ang iyong constituents. Kaya nagagawa nilang mga yan. So, ano pa? Yung socio-economic development ng Davao City, nabasa ko, more than 50% sa economic activity ng the whole Region 11, Davao Region, contribution yan ng Davao City. Ano pa yung nabasa ko? Yung number 1 ng Davao City in terms of infrastructure, in terms of digital improvement. Ang daming number 1 ang Davao City. Yung most competitive city, ang dami. Ano pa? Yung Nombeo Safety Index.
Davao City is the second safest city in Southeast Asia. Number 1 safest city is Chiang Mai in Thailand. Pangalawa ang Davao. Pangatlo ang Singapore City. Galing. Meron pa yung isang publication. Second cleanest city in Southeast Asia is Davao City. Kumpara naman yung most dangerous cities in Southeast Asia according to Nambeyo Crime Index. Nako, nakakaya. Manila is number 1 most dangerous city Southeast Asia. If I'm not mistaken, Makati City number 4. Iloilo kasama. Cebu kasama sa mga most dangerous cities to live in dito sa Southeast Asia. Bakit ang Davao? The same outfit, yung Nambeyo ang gumawa ng evaluation. Second safest, pinaka-tahimik na lugar. Yan po. So, nandyan na lahat yan. Kung magaling ang leadership, hindi kurakot, yung may puso to serve, talagang, ano na yan, tahimik, malinis, then ito na nga, yung wala ng utang. Bakit hindi na sila nangungutang? Continuous ang development, continuous ang pag-asenso ng lugar. Ibig sabihin, magandang management, magandang leadership, hindi na nila kailangan mangutang. May pera na ang Davao City. Yun lang ang ibig sabihin nun, as simple as that. Okay, magbasa tayo ng mga comments. How ironic, sabi ni Rowan Bart. How ironic that the person in charge of the office questioned for using public funds was able to lead a city debt-free for so many years, while those questioning are aligned with someone who keeps on depending on foreign debts. Pay patama. Ang administrasyong ito ang hilig mangutang. 16 trillion plus ng utang natin. Utang ng utang ng utang. Yung kalyado ng administrasyong ito, na palautang, kine-question nila ang paggamit ng pondo ng BP Sara na confidential funds nga. Kung ibang pondo ang ginamit, yes, question ninyo, huwag yung confidential funds. Kung talagang patas kayo, bakit hindi nyo imbestigahan ang confidential funds din ng Pangulo? Mas malaki pa ang kanya. Bakit ang Vice President lang ang kine-question nyo? So ito po ang mga pruweba na maganda ang pamamalakad then Mayor Sara Duterte at ngayon Mayor Sebastian Duterte. Okay, ano pa? Nene S. Orihines. Debt-free with a lot of ongoing infrastructures. Ergo, corruption-free. Diba? Wala kang utang. Ang dami mong pinapagawa. Mayroon bang korupsyon? No way, wala. Buhos ang serbisyo, buhos ang pera ng taong bayan para sa taong bayan. Gikan sa mamamayan para sa mamamayan. Ganun yun. Thank you, taga Davao pala ito. Thank you to our LGU government officials headed by Mayor Baste, PRRD, Kongpulong, and BP Sara for your honest leadership. Bolt Spiker. Maganda ito. Kung bata-bata pa ako, sure, ako nalilipat sa Davao. Napaka-progresibong syudad na probinsyang atmosphere, wala ka nang hahanapin pa. May mura pang mga lote doon, malapit sa dagat, malapit sa ilog, at mga taniman. I know kasi natanong ko yan sa isang taxi driver na dati siyang nakatira sa may malapit sa Baywalk. Ang ganda yung Baywalk nila.
Amy Lynn, sabi niya, ayaw nila ng ganyang balita. Meaning nila, yung mga kongresista. Jose Arche Bandin Santos, a very good example of leadership. Elsa Aloy, ito po ang nagpapatunay na walang korupsyon under the rule of Duterte's administration. Benoni Torres Baksina, pwede Davao City na lang ang capital of the Philippines. Magandang ehemplo. I don't know. Miss Les Alcacor, son, uwi na kami sa Davao. Ay, ibig sabihin, taga Davao ito. Ami Layugan, I wish, taga Davao ako. Mercy Piquero, dapat tularan. Kata Sanchez, sana all. The best. Ang ganda. Dapat ganito ang bansa natin. So, salamat Mr. Jason Sir J sa mga post ninyo. 7 consecutive years, walang utang ang Davao City dahil sa corrupt-free pamamahala Mayor Inday Sara Duterte at Mayor Sebastian Duterte. Ano ngayon ang masasabi ng mga kongresista na nag-aakusa sa Vice Presidente ng korupsyon? Sagutin nyo ito. Kaya nyo ba yan sa inyong mga lugar?